Ako si Danilo Bagit, gikan sa Lalon, tabahan tibod sa Supa, sulod sa 7 na ka tuig. Gikan sa pagsugod sa una na diya na mo na nako na agya ng kalisod kana among produkto kung unsaon na mo pagbaligya o unsaon na mo pag deliver kay nakaagi mi sa una nga na standby among adlay diya sa among bodega kay walay na malit mo karon nga kami unta na unsaon na mo pagkuan niya dili unta ma-standby among mga produkto para sa ng kape, adlay, aron mapaspas ang pagbaligya namo. Mangayo ni unta kanang tabang nga madali na mo pag baligya ni among produkto sa adlay. Magandang araw! Nandito tayo ngayon sa Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental, kung saan matatagpuan ang Solidarity Farmers Association o SOFA. Isang samahan ng mga katutubong magsasaka na hindi lamang nagsusumikap para sa sariling kabuhayan, kundi naging inspirasyon din ng pagbabago at pagkakaisa sa komunidad. Sa likod ng bawat punong kape at taniman ng adlay, makikita ang kwento ng pagbangon, pagkapit-bisig at pag-asa. Narito ang ating kwento. Para nako ang sofa, kumbaga murag asuga para nako nga makahatag og kahayag sa kuha o sa kapilingban. Katungod lagi sa dakong tabang pod sa sofa sa mga Ang Solidarity Farmers Association o SOFA ay isang samahan ng mga katutubong magsasaka na matatagpuan sa sentro ng Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental. Itinatag ito noong taong 2015 at binubuo ng mahigit 1,500 ng mga membro na nangangasiwa sa 14 na sitio. Opisyal itong narehistro sa Department of Labor and Employment o DOLE noong February 22, 2017. Ang Solidarity Farmers Association ay tinatag upang paunlarin ang kabuhayan ng mga katutubong magsasaka sa Malita, Davao Occidental sa pamamagitan ng organisadong pagsasaka ng kape at adlay. Layunin din nitong palakasin ang pagkakaisa ng mga katutubo, magbigay ng alternatibong hanapbuhay, isulong ang sustainable agriculture at pakikipagtulungan sa pamahalaan at pribadong sektor para panatilihin ang kaayusan at kaunlaran ng komunidad. Ayon sa pamunuan ng asosasyon, ang kanilang misyon ay pumitas ng mga hinog na oportunidad kasama ang mga magsasaka tungo sa kaunlaran, habang isinisulong ang isang bisyon na may masayang mga magsasakang may dekalidad na produkto para sa ikakaunlad ng komunidad. Sa tulong ng Whole of Nation approach ng pamahalaan, katuwang ang lokal at nasyonal na mga ahensya at mga pribadong sektor, naging mas progresibo at naging maayos ang takbo ng asosasyon. Ang Solidarity Farmers Association ay matagumpay na nakapagtanim at nakapag-ani ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura gaya ng kape at adlay rice na naging pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga membro nito. Ako si Yusil Pakira, usa sa napili nga presidente sa among asosasyon kining gitawag og Solidarity Farmers Association. Association kini sa mga mag-uuma, IP, nga grupo sa mga tanang mga mag-uuma nga naadri sa dapit kabukirang dapit sa Little Baguio. Ang gipanikamutan sa SOFA nga maserbisyohan unta ang dili lang sa sentro katong nasa mga lagyong lugar, mga sitio nga area sa Little Baguio. Ang produkto sa SOFA sa pagkakaroon amo ang traditional nga produkto diri sa kabukiran. So example ang humay, kape, ay adlay, nya nagsugod mi sa lubi. Na uban pang mga naanda na mga produkto sa baka nagatabang gyapon ang SOFA na support siya sa unsay mga panginalon sa mga maguma. Ang adlay mura ni siya kung sa kuan barley may tawag nila ani. Pero ang adlay is mayo siya sa panglawas sa tao, mura less sugar siya kung kuan konsumo. Kunya dili siya lisod at manonon kay kuan man lang siya murag pamilya lang siya sagbot, murag nature lang ba nang kuan dili sa hassle nga kuan at manon. Nya dako siya nakatabang sa kuan labi na itong mga masakiton, mo nilang ginakuan kay marag dako daw
unlike sa rice, mas less sugar siya. Ngayon susubukan natin kung paano at ano yung ginagawa nila sa kanilang pag-harvest. Tay, unsay timailhan na pwede na harbison ang atong adlay rice? Yan eh. Pwede ni, pero kining kuan green hindi na pwede. So kani kay brown naman siya, pwede na siya i-harvest. Kaning isa dili pa dire pwede. dili pa siya pwede harbison. Ngayon pa man na. Oh, okay. Mga pila ni kabulan na una na to siya pwede na to i-harvest gikan sa pagtanom? 5 nga to sa unom. 5 santod sa unom bago ito ma-harvest. Tara, subukan natin. Mag-harvest tayo. Panahon na nga pwede na siya ma-harvest. Giniginin mag-harvest. Kini ang pipila. So mo ni pamaagi sa pag-harvest kung ano lang, naman lang. Mga 75% kayo no, pwede na sa harveston. Ang sako. Kuan. And SOFA is Adlay the rice. only farmer organization who produce adlay here in Malita. So that's why a DTI SSF project or the shared service facilities offer machineries for adlay production. Nag-provide din tayo ng mga equipment Yes, no for to adlay production. SOFA for adlay production, since this association is also focusing on producing adlay rice. So we assist them in our locally and nationally conducted na mga trade fairs. So their products are really visible and available in the market. Ang robusta coffee mao ni among traditional nga kape, sugod pa gyud sa among mga katigulangan, mao ni gyud among kape diri. So ang nahitabuan is amo na lang gipa improve ang pag-atiman sa kape, pulay mga nagatabang sa mga NGO, government, mga makinarya para mas mapadali ang pagproseso sa kape, dili na sa itong inato nga kuan pagproseso sa mga kape. So naka-produce na, packaging na na dako kay tabang sa mga farmer po sa kape. Karon na nasa ta diri sa nursery sa SOFA, sa ginatawag nila na nursery sa kape. Kundi diri gina seedlings, diri gina prepare bago itanom dito sa farm area. Mao ni atong nursery sa kape. Gina-prepare na siya para pag-abot sa mga 6 to 7 ka bulan gikan sa pagbutang gid sa similya, pwede na siya ma-transfer dito sa atong tagsa-tagsa mga farm sa mga membro. So mani ang stage sa atong kape karon, dili pa kayo sa kwan bag-o lang yun may naka-release sa Arabica nga kape, mga more or less mga 25,000 ka seedling. Now, SOFA is one of our beneficiaries to our detailed investment plan for the regional specialty coffee. We also offer farm tools for the rehabilitation of the existing coffee trees, which is aging, so they have to rehabilitated. And we also offer interventions such as capacity building, wherein we train our coffee farmers for the new technologies, because we know that farmers are using traditional farming. So we adapt and we teach them new technologies for their coffee production. Kinatawag nila na usa sa produkto sa SOFA kaning robusta, usa siya sa native coffee na tilawan na to ni hasta jung lamia jud kayo. Sa kasalukuyan na itala ang humigit kumulang 50,000 puno ng kape na pinangangalagaan ng mahigit 700 na mga coffee growers. Sa bawat anihan, libu-libong kilo ng kape ang nakokolekta at naipaproseso na hindi lamang ipinagbili sa lokal na pamilihan kundi nagsisilbing produkto ng pagkakilanlan ng asosasyon sa probinsya ng Davao Occidental.
Samantala, nasa 20 hectares ng Adlay Rice ang patuloy na lumalago taon-taon. Pagkakaroon nga mga panahon na ni-inter na mi og kanang gitawag og buy and sell na mi sa kape. Makapalit mi sa produkto nga kwad kay naka hinahinay na big build up og kapital. So hinahinay na pud mi naka pwede na makapalit volume, makabaligya og volume tungod kay isa sa kung ingong ganyan hatagan pud mi hauling truck sa gobyerno. Ang pinaka kwan income mi og mga hapit mga milyon siguro. Dahil sa maayos na pamahala, pagkakaisa at suporta mula sa pamalaan at pribadong sektor, naging sustainable ang produksyon ng SOFA. Ang mga ani ay hindi lamang nagsisilbing kabuhayan, kundi simbolo rin ng tagumpay ng mga katutubong magsasaka na aktibong nag-aambag sa kaunlaran ng kanilang komunidad. On part of the provincial government, there are given budget for this organization in terms of their accreditation, in terms of the trainings like simple bookkeeping. We have assisted SOFA for their coffee rejuvenation. They were given fertilizer from the high value crops, and we were helping them in terms of the production of their tilapia. So natagahan na mo siya tilapia fingerlings, 31,000 pieces. So natari karon sa atong tilapia hatchery o diri sa ubos nga bahin kini ang tilapia patining namo. So karong panahon na mag-harvest pikita nato sa mga imbro o mga nananaw nga nag-harvesta sa tilapia. So Layo pa kay ni siya na sa sentro sa Little Baguio, napa ni mga 2 ka kilometro sa sentro. Mao ni ang harvest patining area. Ang mga produktong ito ay patunay na ang pagkakaroon ng organisadong samahan, matatag na pamumuno at suporta mula sa lokal at nasyonal na mga ahensya ng gobyerno, iba't ibang mga sektor ay susi sa pag-unlad at pagbabagong positibo sa kanayunan. Ang kasundaluhan ng 73rd IB katuwang ang mga mamamayan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaunlaran at pag-unlad sa kanayunan sa pamamagitan ng suporta sa mga organisasyon tulad ng Solidarity Farmers Association. Pinagtibay natin ang ating paninindigan sa whole of nation approach. Isang pagkakaisang hakbang upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng makataong solusyon at pangmatagalang kabuhayan para sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, sipag at suporta ng pamalaan, unti-unting nakamit ng mga membro ng Solidarity Farmers Association ang tunay na pagbabago. Mula sa dating hamon ng buhay, tungo sa mas maunlad at mapayapang kinabukasan. Isang patunay na kapag nagtulungan ng buong bayan, kayang iani ang pag-asa para sa bawat Pilipino. Aguila Trooper Johnson Militado para sa Neutralizer Special Report.